Positively Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Making Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Okay, so sagot tayo ng isang tanong. Matagal na niya itinanong ito sa atin tungkol sa dropshipping business. Okay, so how does it work? Di ba narinig natin minsan, like I heard it from Ty Lopez, is earning millions kasi may dropshipping business siya. So, how does it work? So, paano ba talaga nagwo-work yan? Alright? So, itong hawak ko po na to, yan. So, ito ay isang relo na in-order ko sa website nung office mate ko na product ng dropshipping. Alright? So, ibig sabihin, wala siyang product. Okay? Nakita ko na may website siya. So, nag-order ako. Eto na. Kumita siya dito. Pero, wala siyang sariling stocks. Hindi siya namili nito. Okay? So, that's how dropshipping works. So, you don't need to have your own product. You don't need to produce your own product. And you don't need to stock your own product sa kwarto mo, bodega, or wala kang hawak, but you can sell online. Okay? At ang maganda nito po, kumikita ka ng pera. So, that's how dropshipping works. Okay? So, tingnan natin, ano ba yung mga process? So, ang tanong nung isa sa mga G-Libers natin, how does it work? So, paano siyang pwedeng gawing magandang negosyo ngayong 2019? Okay? So, dropshipping business is one of the trending online business ngayong 2019, okay? So, marami na dyan na naging milyonaryo na, di ba? So, marami na rin dyan side job nila, side business, and ngayon naging full-time business na rin nila, dropshipping. And my friend ngayon actually, sideline niya lang yan, side job niya. And soon, who knows, maging full-time business niya, di ba? Okay, so, what are the 5 steps? So, wala pa tayo nito, mga G-Libers wala tayong dropshipping. So, baka in the near future, magkaroon tayo ng mga ganitong negosyo. Wala muna tayo nito, pero nag-research tayo and nagtanong-tanong sa mga may ganitong negosyo, how does it work, okay? So, para doon sa mga gustong mag-start ng ganitong business, eto, meron na tayong at least may initial knowledge na tayo. Then, dagdagan na lang natin, you go to other YouTube channel na merong mga ganito, di ba? So, dagdag idea ngayon 2019. Alright? So, pero bago yan, announcement natin January 18, free Forex orientation sa Novotel Cubao. And Feb 9, nasa SM North ako, and Muñoz. So, kung yung mga may gusto pa pong magpa-vlog o magpa-coach, available pa ako sa hapon ng Feb 9. Alright? So, message mo ako 0939-5254311 or sa aking FB page or FB account. Okay, so number 1 na procedure on dropshipping business, you have to find a product. Okay? Hanap ka ng product. For example, kagaya to. So, nakita niya na may potential relo kasi, di ba, isa siya sa mga gusto natin na meron ng tao, di ba, gadgets nga ba yan? So, jewelry, okay? So, meron kang, isa sa mga products na napili niya na ibenta is watch, okay? So, doon naman kay, parang, hindi ko alam kung si Ty Lopez yun sa mga napanood ko. Simple lang, mga, ang tawag dito, gamit sa kusina yung kanyang binebenta. Okay? So, find a product na alam mo na mga bebenta. Now, how will I know, Doc G, na yung product na yan mabili? So, you go to Google. So, mag-type ka lang top 10 products na meron. And I think, meron din akong vlog niya, yung top 10 na nabibili online. So, mga damit ng bata, kasama yan, gamit sa kusina. Ano pa ba normally, t-shirt, cups. So, ayan yung mga mabili talaga online. Okay? Alright, so, after finding a product, okay, so number 1, of course, pag may product ka na, create your own platform. Ito na yung gagawa ka na ng website mo. Okay? So, kasi dyan mo ibebenta yung product mo. Kukuha ka lang ng mga pictures. Okay? Kaya hindi mo na problema yung padadalan ka ng sample, di ba? Hindi na. So, hindi ka na magpipicture. Alright? So, from their products, okay, doon sa website na kukuhanin mo, doon sa supplier, so yun na rin gagamitin mo pan-display sa yung platform. So, dito parang nagkakaroon na expenses, I think. Kasi yung binanggit ko nga po sa inyo na friend ko, dito siya nagbayad kasi yan pag nag-negotiate na, or
paggawa pala ng website mo, if you don't know how to do the website, siyempre magpapa-assist ka, may technical assistant ka na mag-a-assist sa'yo. So, you'll be paying. Okay? And the third, ito na yung sinasabi ko, na, yan, sell the product for higher price, siyempre. Okay? So, ito na yung magbebenta ka na dito sa website mo. Alright? So, dito ka na rin sa between steps 1, 2, and 3, dito ka na nakapag-negotiate ng how, meron kang expenses dito kasi parang, may mga dollars na involved dyan, pero very minimal lang na may nagagastos, okay? And so then, pero if you want to create your own website, ulitin natin, pwede. So, first step 1, 2, 3, very simple. Find the product, create the platform na website yan, gumawa ka ng website, doon mo ilalagay yung product nila, then sell. Patungan mo na lang ng $3, $2, so depende. Okay? So, like siya parang, I think, pinatungan niya ng mga $3 yung relo, di ba? So, sa atin, magkano yan? 3 times 50, 150 pesos. Okay? And the fourth step is, ayan. Alright. So, pag may nag-order na sa'yo, wala na tayo, send customer, okay, send customer's order sa supplier mo. Then, sila na yung number 5, the supplier will send the, sulat muna natin, item under your name. Okay? So, ganito. Steps 1, 2, 3. Madali, di ba? Find a product, gumawa ng lalagyan. Parang ang lalagyan na hindi nga lang siya physical store, pero website na lalagyan ng product, tapos tubuan mo. Normal lang na procedure. Pag namili ka sa market, nagpunta ka sa Divisoria, namili ka ng mug na 90 pesos, ibebenta mo sa tindahan mo, gagawin mo siyang 140, 130. So, ganun din. Okay? Magdadagdag ka. And yung step number 4, eto, madali lang din. Pag may nag-order na, you send customer's order to supplier. So, merong mga link yan. Okay? So, medyo technical na yan. But, pag nag-apply ka, kasama ng paggawa ng website, magpa-assist ka na rin technical. Or if you know how to do it, madali na po yan. Okay? So, send customer's order to supplier. Then, si supplier na ang magsasend ng item under your name. That's why you don't need stocks. Kaya hindi mo kailangan, hindi ka magkaka-product. So, ito, hindi man to dumaan doon sa binilan ko. Actually, nung pinadala to, tiningnan niya pa. So, imagine, nagbebenta siya nang hindi niya nahawakan to. That's drop shipping. Okay? So, nung na-deliver na sa akin, so, doon lang niya nakita, eto na pala yung product, eto yung binibenta niya, di ba? Of course, nakita niya sa picture, nakita niya, pero yung actual hindi. Kasi, hindi darating sa iyan, you will not safe keep the products. Wala kang stock room na kailangan. Hindi mo kailangan yan. Okay? So, kailangan lang mga pictures na nandun sa website mo. Alright? So, ayan yung tinatawag na drop shipping. Madaling madaling ibenta, hindi mo kailangan ng malaking puhunan, hindi mo kailangan ng stocks, hindi mo kailangan mag-create ng new products. Yun kasi mahirap creation of products. Imagine mo, isa kang ordinaryong tao, paano ka magkakaroon ng ganitong produkto? Di ba? At yung product pa na ibebenta mo, hindi siya local. Okay? Hindi local products to. Alright? So, ito. Ayun, parang mga Chinese ata to. Dumating siya sa akin no November 5. Yan. So, November 5 siya dumating sa akin. Okay, so ulitin lang natin summarize natin ang ating mga procedure sa gustong magkaroon ng bagong business. Okay? Yung dropshipping, if you are interested, another online business na papatok ngayon 2019. Okay? Alright, so ito na yun. So, number 1, you find a product. Okay? So, yung namili ka. So, yung product na yan, may mga iba-ibang products po So, pwede kang mamili siguro 2 or 3. Then, ilagay mo sa yung website. Mag-create ka ng website mo. Okay? Ilagay mo doon ang products. Pag may ibenta mo, ilagay mo na yung presyo doon. Ilalagay na po nila yung price. So, of course, may patong na yan. Ilagay mo, hindi ko alam kung 10%, 20% ba. So, it's up to you. Tingnan mo rin ang ongoing price sa market kung magkano binibenta sa ganyang items. Okay? Then, i-sell the product. I-advertise mo na. Pati yung website mo, advertise mo na sa FB page mo, sa FB account mo. So, para malaman ng
sambayan ng Pilipino. Kasi minsan may mga negosyo, inililihim nila, di ba? Hindi po pwede yan, okay? Then number 4, pag may nag-order sa'yo, send the order. Or, meron naman, no, nag-order ako, order, ganun, may procedure din. Sila na yung nagpadala sa akin, ulitin natin, yung manufacturer or yung supplier, hindi siya. Okay? As simple as that, meron ka ng negosyo. So, if you want to give it a try, ngayon 2019, so simulan mo na, mura lang ang puhunan, wala kang masyadong hassle. Ang kailangan mo lang, pinaka-key dito, magkaroon ka ng website at magkaroon ka ng audience. You have to build your audience dyan sa website mo, okay? Kaya sabi na, yung sinasabi, sa lahat ng online business, isang requirement, isang first step, you should have your audience first, okay? So, doon sa mga gusto magpa-coach on how to do further online business and coaching on how to handle your finances and start your own investment, so message mo lang po ako. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go! Halika. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go! Let's go!